Magandang araw po. Nag-automation ako ng SF9. Sinubukan ko. Ito yung mga inclusion niya, no? May auto-highlight siya. Naka-freeze na rin sa apelido para madaling makita. Ayan. So, kung sanay kasi ako ng naka-auto-highlight, kaya total hindi naman to ipiprint. Para mas madali mong makita, naglalagay ako ng auto-highlight. So, dito sa search bar, para wala na talagang pagkakamali talaga, pwede ka maghanap ng apelido ng estudyante. Ayan. Pwede mong i-search or maglagay ka na mag-encode ka na para diretso na dito sa ano. So, ito yung first sem natin. At ito yung pang second semester. So, may isa pa, yung read button, which is nire-read niya yung tangkat lang natin. 87, 84, 91, 97, 85, 87. So, yun yung ilan sa mga changes. Then, ito yung pinaka-highlight natin, yung submit to SF10. So, para hindi na tayo mag-copy-paste, magkamali pa tayo ng copy-paste ng mag-copy at mag-paste sa SF10. Total, yan din naman ang laman ng SF10. So, magbubukas ako ng SF10 na blanco. Ito yung magiging pinaka-template natin. Ito din yung ginagamit natin. Kaya wag kayong magpanic. Ito rin yung ginagamit natin. Kung gusto niyo gumawa ng para hindi kayo matakot, mag-copy-paste kayo ng isa pa neto, mag-duplicate kayo ng isa pa. Para ito lang yung lalamnan natin. So, paano ang gagawin natin? Submit. Ito, laman neto, yung nalamnan na natin. Submit to SF10. Then, hanapin natin kung saang folder siya nakalagay. Then, dun tayo sa may copy. And then, save. Update. Continue. Buksan ulit natin yung may copy. So, ito walang laman to. Kasi ito yung duplicate. Walang laman to. Ito ngayon yung may copy. Dito natin nilaman. Ayun. Date. So, may laman na siya simula first sem. Sa lahat na nilaman nyo doon sa SF9 ay magre-reflect lahat dito sa SF10. Tingnan natin kung legit. Ayan. So, ito yung mga estudyante. So, walang problema. Automatic na lahat yung laman neto. Kaya kung magkakamali ka sa SF9, siguraduhin mo lang tama na yung laman ng SF9 mo. Dahil sigurado mali din yung magiging laman ng SF10. So ito ay dapat sa SF9 gawin natin siyang may ganito para mag-reflect siya doon. Kapag nilamnan mo. Ayan. So, pero tingin ko naman walang problema kahit hindi mo lagyan ng ganun sa SF10. Ayan. So, goods tayo, no? I hope mayroon akong naitulong sa inyo. Sana magtuloy-tuloy pa. Tingnan natin yung SF18 if ever na magagawan din natin ng ganitong klase ng automation.